Yun. Kamusta po kayo? Ito po ulit ang inyong lingkod. Dating ka-visitor po ninyo dito sa Canada na ngayon ay work permit holder na po. Dun sa huling video ko, sinabi ko sa inyo, share ko sa inyo yung mga open positions, requirements, tsaka yung agency na tied up dyan sa Pilipinas. Bago ko po yun sabihin sa inyong lahat, disclaimer lang po para po malinaw sa ating lahat na hindi po ako agency, hindi po ako yung nag-hire, hindi po ako ang final decision. Meron pong tao na in charge para doon. Hindi lang po ako consultant. Ako po ay isang normal na tao, regular na tao lang na gustong makatulong para sa inyo. Since nakikita ko yung mga opening and yung mga kailangang position, so gusto ko i-share para sa mga taong interesadong mag-apply. So kung nag-apply kayo at hindi kayo natanggap at hindi kayo pinalad na makapasok sa pooling, huwag niyo po ako sisihin. Wala po sa akin yung desisyon. So yun po, clear po tayo doon, ha. So eto po, hawak ko na yung mga information na gusto kong i-share sa inyo last time. So i-post ko rin dito sa video na to, pero babasahin ko sa inyo yung mga position and requirements and yung pangalan ng company dito sa lugar ko, at saka yung tied up agency dyan sa Pilipinas. Dito tayo sa sa storage room. Ito yung parang playground ko, so makikita nyo sa background magulo, so pasensya nyo na. But moving on, so ang pangalan ng company, sub-company ko dito, meron pa kasi ditong, hindi ito yung actually pinagtatrabuhan ko andito yung company ko, ito yung sub-company na sinasabi ko, so tied up din yun. So marami kasi ito so ito, ang pangalan ng company ay Shoreham Development. Itong Shoreham Development, binuo ito para siya yung facilitate ng construction ng mga buildings and new facilities ng company ko. So dito i-outsource lahat ng tao na magiging tauhan kaya nag-outsource sila, kaya nag-hire. So Shoreham Development, siya yung pangalan ng sub-company located dito sa Nova Scotia, specifically Halifax. So Nova Scotia, bound to Nova Scotia, province of Halifax. Clear tayo doon. So ang mga kailangan, wait lang, pero ito kasi 4-month pooling purposes pa lang po ito. Although na-post na po ito last week ng December, pero kailangan nating mag-gather ng maraming tao para masala yung mga qualification or yung qualification tao. So ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 position ang kailangan po rito. At mamaya, meron akong bonus sa inyo na ibang position not related to construction. So ito po, ang unang position na kailangan, concrete workers, 10 po yun, 10 concrete workers ang kailangan. Number 2, general workers, 10. I don't know kung ano yun. So maybe later on, madidiscover natin kung anong ibig sabihin nun. General workers, 10 rin ang kailangan. Carpenters, 10 rin po yung, carpenters, 5 ang kailangan. Tapos, carpenter apprentice, yung katulong-tulong ng karpentero, 3 po ang kailangan. Cabinet installer, so sa cabinet installer, meron pong 5 kailangan. Drywall finisher, 3 ang kailangan. Construction helper, so 10. Yun, marami yun Yun po yung mga list of position na kailangan dito sa hawak ko under Shoreham Development. Ngayon, ito po yung mga qualification na kailangan. Nalulungkot man ako dahil binigyan nila nilagyan nila ng age limit, which is hindi naman dapat nagkakaroon ng age limit dito.
Pero wala, yun po yung nilagay nila eh. Una-una, ang qualification sa candidate must be 25 to 48 years old. So, yun po yung bracket na kailangan na mag-apply. 25 to 48 years old. And then, college level or high school graduate. Ulitin ko, college level or high school graduate. And then, of course, can speak English well. Or can speak and understand English. So, kapag may ganun, can speak and understand English, primary requirement po na meron kayong language exam or language test result. Ano yung mga language test result? Ganyan po yung IELTS at CELPIP. Ang pinakamadali po kasi dyan, depende sa pagpa-practice nyo or pag-review ninyo eh. So, ang tinake ko nung nag-apply ako rito, CELPIP. Pero depende. Basta dapat meron kayo nun. So, ulitin ko, can speak and understand English well. Yung susunod, must have at least 1 year minimum of work experience in related field, local or overseas. Kung ex-abroad kayo at part kayo ng mga position na nabanggit ko at meron kayong mga experience, counted po yun. Maganda po yun, additional factor sa inyo yun. So yun nga, yung last is candidate with valid language test is an advantage. So yun po, ibig sabihin kung meron kayong nakapag-take na kayo ng language test dati, valid po yung for 2 years, pwede niya po pong gamitin kung under validity pa po. So pwede po kayong maging priority candidate. So yun po, ang ano ko lang, since college level or high school graduate ang nakalagay dito, siguro mas maganda kung meron kayong educational credential assessment or pina-evaluate ninyo sa WES. Yun po yung assessing body for your credential. Kagaya ko, nagpa-assess ako nung nag-apply ako dito kasi kailangan yun eh. Importante yun, part ng requirements sa pag-apply ng work permit or nomination na nominate under certain program ng province. So ito pong mga binanggit ko sa inyong position at qualification na nahandyan sa screen ngayon, kung na-meet nyo po yan or part kayo ng mga posisyon na yan at meron kayong mga qualified kayo sa mga ganyang nakalagay na qualification, ano pa po bang hinihintay nyo? Mag-submit na kayo ng application. Well, bago kayo makapag-submit, syempre hindi nyo alam yung tied up agency. Ito na po yung agency, no? Meron po tong offices na ipapaskil ko dyan. Meron sa Metro Manila, sa provincial, meron din po. Ang pangalan po ng agency is Pisces International Placement Corporation. Ulitin ko, Pisces International Placement Corporation. Yan po yung pangalan. Iyan din yung link. So, ayan na po yung balita ko sa inyo na maganda. Sana po i-take advantage nyo na yan kasi legit po yan talaga. Ulitin ko po sa inyo, wala po kayong gagastusin, wala pong kukolektahin sa inyo maski ang agency na yan. Kung meron man, baka napunta kayo sa maling agency, pero yan po yung details nandyan po sa baba lahat. So for manpower pooling, so ibig sabihin magse-select sila dyan. Kapag nakapag-submit kayo na application, alam ko dyan sa agency i-gather kayo through online meeting para ma-brief kayo kung ano yung mga additional information na kailangan nyong malaman. So mag-submit kayo para maka-join kayo, and then nasa sa inyo na yon kung paano nyo i-absorb yung mga sasabihin nilang mga qualification or additional details para sa mga requirements.
So yun po, God bless po sa inyong pag-apply. Nawa, ma-meet ko kayo kapag napunta na kayo dito. At saka, isa pa po, bukod dito, ang sinasabi ko, may pangalawang papers ako eh. Etong company ko mismo, naghahanap din ng ibang position bukod sa mga construction. Kung hindi nyo matatanong, nasa healthcare industry ako. Naghahanap sila ng mga CCA, nurse. So yung details, siguro sa next video na lang para may pang content din tayo. Yun nga po, nasa sa inyo na po kung paano nyo i-accomplish yung inyong mga requirements. Ulitin ko, hindi po ako ang magdidesisyon kung ma-hire kayo o hindi, di ba? So, pag-pray po kayo na mapili yung papel ninyo or mapili kayo as one of the candidate para sa mga position na yun. So, yun lang po ang maisi-share ko sa inyo ngayon. At least, being Filipino, ito yung participation ko para matulungan ko yung kababayan ko dyan na nasa Pilipinas. Pero, isipin nyo ng maigi ng maraming beses kung talagang gusto nyo mag-Canada. Canada, first world country, di ba? Mataas ang tingin ng tao, karamihan, kahit sa ibang bansa, na ang bansang Canada ay maganda. Of course, maganda dahil mataas ang kalidad ng education nila, ang pamumuhay nila. So, kapag sinabi mong mataas, mataas din ang cost of living. Mataas din ang lahat. Nasa sayo na lang kung paano mo i-handle yon. So ito lang, real talk lang tayo dito na mag-isip kayo, mag-research kayo kung gusto nyong mapunta sa Canada or sa ibang bansa. Pero dito, marami man nagsasabing mahirap, madali, masarap, malamig. Totoo yun. Realidad yun eh. The only thing that you will enjoy the country is how you handle your lifestyle, di ba? So, kung magastos ka, yung ginagastos mo, mas mataas pa doon sa kinikita mo, may hirapan ka nga talaga. Tsaka yun, maganda dito, meron kang connection, magkaroon ka ng connection sa mga Filipino community, makipag-usap ka, kung may problema ka, pwede ka mag-reach out, para mawala yung pressure dyan sa ulot katawan mo kung na-stress ka. Well, additional information lang to sa inyo. Pero sana, kung umabot kayo dito sa video na to, thank you. Panoorin nyo ng buo para makatulong kayo sa akin. Yun lang po. God bless you all at nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa pag-apply. Yun po. Salamat po. Pa-like and subscribe na lang po ulit. Thank you. May mga share pa po ko sa inyong marami at excited ako makatulong sa inyo. May mga advice, tips at pwede akong i-share sa inyo. So, yun lang po. Thank you very much and mabuhay po kayo. Pa-subscribe po ulit and like. Thank you. Ituloy mo ang pangarap mo, magtiwala ka. Pinoy Visitor in Canada.